hingi na po muna tayo ng update. Bakit ba magkakasunod tong mga lindol na ito? Ano, na nangyari pa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at kanina nga po sa Davao Oriental yung napuruhan. So makakausap po natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang gabi po sa inyo, sir. Yes, ma'am. Magandang gabi din po sa inyo. Sir, magkakasunod Cebu, Baguio, La Union, kanina Davao. Ano po bang nangyayari? Wala pong ano po yan, wala pong connection po yan. It's just that the Philippines is very much technologically active and marami po tayong active faults and marami din po tayong trenches and pwede pong magkasabay-sabay po yan silang gumalaw. Pero syempre, sir, every time na nagkakaroon po ng ganitong pagyanig, hindi nawawala yung fear na hala baka mamaya yung sa Metro Manila ma-experience yan, lalo na yung fault line binabantayan dito sa may Marikina. Yes, tama po kayo, but hindi po yan sila konektado. Sir, ang alam natin kayo na, in-interview kayo ni Cheryl Cosim nung tanghali, at inanunsyo nyo nga doon na yung in-extend, yung parang 2 hours pa para ma-observe to ko sa tsunami warning, ko ili-lift or hindi. Na-lift, pero ngayon, dahil nagkaroon ulit ng pagyanig, ibinalik, So, hanggang ngayon ay naka-up pa yun, para lang yung mga tao ay mag-ingat pa rin, Yes po, pero konti na lang po yung areas ngayon. Nasa yung Surigao del Sur, Davao Oriental, and Surigao del Norte na lang po yung naka-up. Okay. Baka meron po kayong mga paalala po, Director, sa mga, kasi mukhang napapadalas yung earthquake. Sana hindi na mamasundan na. Tigil na muna. Pero ano na lang po, mga paalala po. Okay, so sana po, again, bago po tayo pumasok sa bahay, kapag may visible cracks, wag po nating po tayo pumasok agad, ay papakonsult po natin sa civil and municipal engineers. Opo. Sir, kasi syempre pag ganito kalakas yung lindol, 7.4 yung na-anunsyo kaninang umaga, tapos biglang may 6.9. Gaano kalakas pa po yung posible nating maramdaman na aftershock dyan po sa area ng Davao? Okay, so yung aftershocks natin would be 1 degree lower than the main shock. Yung 6 point, ngayon, it's no longer 6.9, 6.8. Yung 6.8 po ay hindi po yan aftershock, it's a separate event. A different lindol. Okay. Yes. Okay. So usually the aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So sana hindi na po ulit magkakaroon ng mas malakas pa na paglindol. So ini-expect pa po natin aftershock dito sa 6.8 po? This is yes, actually hindi na natin ma-distinguish yan if it's from the 6.8 or the 7.4. Kasi po, so nangyari na po ito nung December 2, 2023, meron tayong mag 7.4. And 2 days after December 4, meron tayong 6.8. Pero sir, dahil dalawang magkaibang lindol pala yung na-experience dyan sa South, hindi naman ibig sabihin na mas marami yung aftershock dahil parang joint forces. Hindi naman yun ganon. Yes, pwedeng yes po, parang hindi parang siguro yung aftershock sa 7.4 na natin i-attribute yan. Okay. Sige. Sige sir, marami pong salamat sa inyo, Director Bacolcol. Okay, sige, thank you.